At may konti naman po ako nakuhang leave credit. Okay. Kaya lang po, nung time na nagpalakas po ako at gusto ko na pong bumalik, hindi na po nila ako tinatanggap. Bakit po ganun? Okay. Sige. Ano ba yung resign o ano? Iba po yung retire sa resign. Iba Nako pa po, yun. oo. Alam mo, sa tingin ko ang nangyari sa experience mo, Lynn, medyo hindi masyadong maayos ang pagkakahandle ng sitwasyon mo, no? Opo. Kasi bagamat ako'y nasa private sector nga, sabi ko, hindi naman ako sa Opo. public sector, pero syempre yung prinsipyo naman ng pag-i-implement ng mga benepisyo, hindi naman halos nagkakaiba yan, ano? Opo. Andyan yung konsiderasyon, andyan Opo. yung may patakaran, at kung nasusunod naman ng patakaran, bakit ka naman pagkakaitan, no? Ang point ko lang doon is, nagkasakit ka kamo, so you Opo. had to take a leave na medyo, siguro medyo madalas yun. Nag-awol pa nga po ako. Hindi ho ako masyado nagpaalam. Tapos sinulatan po ako na kailangan you have to explain why you're absent for many days or weeks. Kasi hindi po ako nagpaalam. And then, nag-respond po ako 3 days after. Tapos yun po. Tapos sabi sa amin, this will be your last offense. Tapos, pagkatapos nun, parang nagpagkaisahan nila ako kasi nga, sabi nila, why do you have, bakit hindi ka nalang mag-resign kung ganyan ka rin lang, papasok tapos mag-absent ka. Kasi yun nga po, kasi nga, yung iba ho hindi pumapasok kasi walang pamasahe, yung iba hindi pumapasok kasi, yung ba yung para silang walang pera, hindi napapasok. Ganun nangyari sa ibang mga kasamahan mo. Yes, tapos yung iba pag walang pera sa akin lumalapit. Opo, yung nangyari po sa akin, naubos po yung aking sa hospitalization po, ganun. Okay. And then, parang gustong-gusto ko po ulit na magtrabaho, pero due of my performances. Medyo na katuloy, nagkaroon ka ng experience na medyo hindi na parang hindi ka na komportable tuloy, ano? Opo. Sige, ganito yung Lynn. Sabi ko nga sa'yo, dahil nasa private sector naman ako, iba yung sitwasyon. Pero halos pareho rin naman yung implementasyon ng mga patakaran yan. So, kung nangyari sa isang private company, yung nangyari sa'yo. Lahat ba nang umaalis, binabayaran? O depende po sa company? Hindi, Lynn, iba-ibang sitwasyon yan, no? So, ang nangyari sa'yo, sabi mo nga, medyo nakapag-awol ka, yung absence without official leave na tinatawag, no? Sa amin to, sa private sector, hindi lamang sa kumpanya namin, pero karamihan ng kumpanya sa pribadong sektor, pagka yung hindi ka na nagpakita, may bilang ng araw lang yon. Medyo istrikto nga no? Guys, sa amin, sa Hinduja Global Solutions, pag on the third day na hindi ka pa rin pumapasok at wala ka ring paalam or advice, syempre yun yung tinatawag nga na no call, no show ka or awol ka. Nagpre-prepare na kami agad ng letter, yung first notice na pinapadala namin sa empleyado para sila ay i-compel namin magpakita. Mag-appear ka sa work kasi we have to know what's happening to you. Ngayon, bibilangin namin ulit ang mga araw. Pag hindi pa rin nagre-responde yung empleyado, meron siya ulit matatanggap after a week, no? 4 to 5 days. After a week, may second notice na siya matatanggap. Yun na yung tinatawag naming deemed resigned letter na second notice mo yon. Kumbaga, hindi mo ba nakakasira yung memorandums? Kasi masyado pong sumama ang loob ko sa amin. Kasi po, ilang part, pero hindi naman daw yun matatanggal ka agad. Siguro, they will, baka it will, siguro, bibilangin nila yung number of days. Yes, tama ka doon. Hindi dahil sa binigyan ka raw ng memorandum. Ikaw tama. pa raw ang sasagot o parang magmamalaki. Tama yung sinasabi mo. Yung memo. Kasi magulo yung utak ko noon at that time. Oo naman, siguro nga, kaya hindi ka rin nakabalik, kabibinat ko, kunyari, nagkaroon ako ng sipon-ubo, tapos nilagdat ako, tapos papasok ako, puro sermon. Di parang, wala kang gana magtrabaho, di ba? Yes, actually, yung nangyari sa Yulin ay halo-halong problema na. Nagkasakit ka, wala ka ng perang mamasahe, tapos namemohan ka. Actually, yung memo, hindi tayo dapat matakot doon, Lynn, kasi yung memo is part of due process yan. Nakailangan kasi sulatan tayong formal ng kumpanya para naman tayo ay mahimok o maobliga na magresponde kasi hindi naman pwede sa isang empleyado na hindi na lang pumasok, hindi rin nagpakita, hindi tumawag, at walang gagawin yung kumpanya, no?
Pero yung tanong mo kung lahat ba ng nagiging ganyan ay binabayaran, iba-iba ang sagot dyan, Lynn, no? Sa kaso ng awol, it's actually an offense. It's a violation of company rules. So, ang awol, dinidisiplina natin. Tina-terminate talaga natin yan without benefit of any separation pay. Yun naman separation pay na sinasabi mo na pag natanggal ka, meron ka bang natatanggap na benepisyo, yan ay ibang topic naman, Lynn, no? Kung gusto mo, pwede nating talakayin yan sa mga susunod nating mga programs. Pero iba-iba rin yung sitwasyon kung paano nagkakaroon ng separation pay ang mga empleyadong nahihiwalay sa kumpanya nila. Definitely, pag may offense ka and you are terminated from the company with due process, walang separation pay yon, Lynn. Wow, ganun pala mangyayari doon, Lynn. Anyway, Lynn, I hope natulungan ka ng ating kasama si Vida Arciaga sa iyong katanungan today. Maraming salamat sa iyong pagtawag. At Vida, may isa pang katanungan dito naman, ano? Medyo naibala ng konti. Si Zen ng Muntinlupa. Meron daw bang age limit para Is there sa Hinduja? an age limit sa Hinduja? Ay naku po, gaya po na sinasabi ko sa inyo, ang BPO sector, ito pong business process outsourcing industry, lalo po mga call centers, at sa atin, sa Hinduja Global Solutions Limited, wala pong age limit. Simula 18 anyos, Hanggang 18 years old hanggang 108 years old. Yes, oo. Pero syempre yan ay is a general statement, Richard, no? Ang ibig lang natin sabihin, wala po tayong diskriminasyon kahit po kayo ay retired na Maski 50 o medyo years old, matanda na, maputi na ang buhok. Meron po 60. tayong empleyado sa Hinduja Global Solutions Limited na siguro mga 67 years old, Richard. May nakikita ko doon na old lady, parang grandmother na siya, all white hair talaga. As long as you meet the qualifications and you can perform and physically fit pa po. So, kaya nga tinatawag po natin ang BPO sector at ang ating kumpanya na equal opportunity employer kasi walang diskriminasyon. Okay, syempre nga naman. Napakaswerte natin, Zen, ha? Walang age limit tayo. At meron nagte-text sa atin from Dipolog. Nakikinig daw sila doon. Ay, Dipolog City. Sambuanga yun, di ba? Sambuanga yun. Magandang gabi sa inyo dyan sa Dipolog. Hindi dyan nilagay ko anong pangalan niya, no? Okay, anyway. Vida, kanina balikan natin yung ating mga leave benefits. Okay. Paki-recap nga natin para doon sa mga hindi naabutan yung kaninang nasabi mo. Oo, yun nga pala, yung hindi nila alam. Yung labor code po natin, ang pinoprovide lang sa ating leave benefits ay 5 days service incentive leave ang tawag sa labor code na 5 araw sa loob ng 1 taon, no? Pero since yan po ay statutory or mandatory benefit, hindi naman tayo pinipigilan ng labor code na magbigay ng mas marami pa. So, may mga kumpanya po na nagbibigay ng 15 days sick leave at 15 days vacation leave. Meron naman pong iba na tig to 12 days lang, Richard. At meron ding kumpanya sa atin, sa mga agents natin, we provide 8 days. 8 days sick leave and 8 days vacation leave. Sa ating support people naman, 15 days, Richard. Yan yung sinasabi ko na pagbalik mo, hindi ka na makilala. At kaya ko naman naging topic ito, Richard, ngayong buwan. Kasi tuwing January and February, Richard, usually conversion time yan. Ano po yung tinatawag nating conversion, mga kababayan, no? Yun pong binigay sa atin ng kumpanya na leave credits kung di natin nagamit nung nakarang taon. Gaya ko, Richard, no? Alam mo naman, di ako marunong umabsent. Hindi ka nga nagli-leave. Dapat, ang tawag doon, negative pa eh. May negative pa. May pondo ka pa, parami pa ng parami. Tapos lahat ng holidays din pinapasukan natin, Richard. So, ibig sabihin po, yung leave credits na binigay ng company, hindi ko po siya naubos. Okay. So, yung ginagawa natin para ma-motivate natin ng mga empleyado, na pangalagaan yung sarili nila, no? So, hindi sila nagkasakit. So, naitabi nila yung kanilang sick leave benefits. At hindi rin sila gaanong naglakwatsa. So, may naiwan din silang vacation leave benefits. Ang ginagawa natin, Richard, tuwing Enero po, yung mga naiwang leave credits nung nakarang taon, 2 pong options ang binibigay ko. Bilang HR head ng kumpanya natin, Richard, ang 2 pong options na binibigay natin sa mga empleyado natin ay 1, they can still avail of their leave credits hanggang itong first quarter natin this year. Ay, pwede pa ha? Parang extended? Oo. Gusto ko naman yung ayaw nilang maging pera yung leave nila. Gusto talaga nila magbakasyon. Minsan gusto talaga ng katawan nila na makabakasyon. We provide them until March 31 of this year, Richard, to avail of the leave credits. Kung gusto nila i-convert? Kung ayaw naman nilang gamitin,
Kasi hindi naman talaga natin magamit, Richard, no? Hindi tayo pwedeng mag-leave Oo. i-convert na lang natin sa cash. Ang cash